Madalas nabibigyan ng label ang mga batang autistic. Araw-araw sa paligid nila, naririnig nila ang mga salitang pasaway, tamad, bayolente, istorbo, antisocial, sobrang sensitive, kakaiba, mahirap pakisamahan, baliw, o may problema sa pag-aaral or loner. Madalas sinasabi ng mga magulang, ayokong ipacheck ang anak ko sa autism, ayokong magkaroon siya ng label. Ngunit alam nyo ba kung ano ang naririnig ng isang batang may autism? Araw-araw sa paligid nila, naririnig nila mga salitang pasaway, tamad, bayolente, istorbo, antisocial, sobrang sensitive, kakaiba, mahirap pakisamahan, baliw, o may problema sa pag-aaral or loner. Alam ko ang pakiramdam ng mga magulang at mahirap tanggapin ang katotohanan. Ganyan din kami ng misis ko bago namin ipa-assess si Megumi. Kahit may mga nakakahalata na, kami wala pa rin kaming ginagawa. Hanggang sa isang araw, sa ibang environment, nailipat namin si Megumi. Sa isang bagong school, nagkaroon ng feedback ang isang teacher. At yun yung naging eye-opener sa amin. May inis at galit kami noon sa naging feedback sa amin ng teacher na yon sa anak namin. And alam nyo ba, sa edad niyang 6 years old, 2 times siyang naipadala sa guidance. Dinaig pa ako nung binata ako na high school na ako nung mapunta ako sa guidance. Alam ko lahat ng magulang dumaan muna sa ganyan takot. Baka maging positive ang resulta. Pero mas magiging mahirap para sa atin ang kawalan ng idea kung ano ang tamang approach o adjustments na kailangan natin gawin sa ating mga anak kung lalo na tayo ay walang alam ano ba ang tamang diagnosis nila. Kadalasan, madalas nabibigyan ng label ang mga batang autistic. Kaya't bakit hindi natin gawing tama at makubuluhan ang label na iyon? Isang pagtanggap sa label na iyon ay makakatulong sa kanila at magbibigay ng tamang suporta na kailangan nila. Ang sitwasyong ito ay katulad rin lang sa mga magulang na pinipiling hindi alamin o ipaalam ang autism diagnosis ng kanilang anak upang protektahan sila mula sa pakiramdam na iba sila, ngunit sa totoo lang ang bata mismo ay may malalim ng realization sa kanilang mga pagkakaiba sa ibang mga bata. Kung walang tamang pagpapaliwanag, maaari nilang tignan ang mga ito bilang kanilang pagkukulang sa halip na isang natatanging katangian. Parang they would feel na may something different sa kanila. Dahil dyan, maaari pa itong lalong magdulot ng depression sa kanila. Kung alam natin ang tamang approach sa kanila, una sa lahat, mauunawaan natin ang mga kaibang bagay na ginagawa nila. May share natin sa iba yung kondisyon nila para mag-adjust ang mga nakapaligid sa kanila at unawain sila. Usually naman nagkakaproblema kapag hindi natin naiintindihan kung ano yung ginagawa nila. Ang tamang kaalaman at acceptance ay ang key upang matulungan silang mag-grow at mapakinabangan ang kanilang buong potensyal. Dahil hindi lamang negatibo ang mga bagay na nagagawa nila, marami ring skills na pwede nating ma-enhance dahil may ibang way sila kung paano i-explore ang mundo nila. Nais kong magpayo sa lahat ng mga magulang na may duda o may napupuna na kakaiba sa kanilang mga anak. Na huwag nating katakutan ang mga assessment dahil ito ang makakapagsabi kung paano natin dapat i-handle ang journey ng ating little ones. Hanggang dito na lamang ang ating video. Marami pong salamat sa pagsubaybay at panonood. Please like, share, and subscribe upang sa gayon, matulungan natin ang mga bata, gayon din ang kanilang mga magulang sa tamang awareness.